Magandang buhay! Mula sa inyong masiyahing guro na si Ginang Lydian. Kamusta na? Naging mahimbing ba ang pagtulog mo kagabi? Mabuti kung gayon, sapagkat ang kumpletong pagtulog ay magbibigay sa atin ng maaliwalas na isipan. Makatutulong ito upang maging alerto, hindi lamang ang ating isipan, kundi maging ang ating buong katawan. Ako ay nananalangin parati na kayo ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. Inaanyayahan ko ang bawat isa na halina at matuto dahil ating pag-aaralan ang asignaturang Filipino Baitang 7. Paalala lamang na sa ating pag-aaral ay mahalagang nasa tamang kondisyon ang iyong isipan. Makatutulong ito upang madali niyong maunawaan at maipaliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa ating aralin sa araw na ito. Nakahanda ka na ba? Simulan na natin. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang isa sa kasiyasiya at kapanapanabik na paksa sa ating asignatura. Hayaan niyo akong gabayan kayo sa pagtahak at pagkuha ng mahahalagang impormasyon na dapat niyong matutunan. Bago natin simulan ang ating aralin, ay hawak ba ninyo ang inyong mga kwaderno, ballpen na panulat, at inyong learning activity sheet, quarter 1, bilang 1. Sa palagay ko, kayo ay handa na sa araw na ito. Ang bawat isa ay umayos sa pagkakaupo at makinig ng taimtim sa ating talakayan. Tara at simulan na natin. Sa araw na ito, inaasahan na nahihinuha mo ang kaugalian at kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan batay sa mga pangyayari at usapan ng tauhan. Halina at ating simulan ang ating pag-aaral. Sa pamamagitan ng panimulang gawain ay ating malalaman ang natutunan. Panuto, panimulang gawain. Gamit ang inyong quarter 1 learning activity sheet. 1. Buksan sa pahina 1 hanggang 2 at basahin ninyo at unawain ang kwentong bayang ang diwata ng karagatan mula sa Mindanao at sasagutin ang sumusunod na mga katanungan. Tapos na bang basahin? Magaling! Ngayon naman ay pakinggan ang mga katanungan. Mga katanungan. Una, mula sa iyong hinuha at naunawaan, ano ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa kwentong bayang iyong binasa? Magbigay ng patunay sa iyong kasagutan. Tama! Pangalawa, batay sa mga pangyayari at usapan ng tauhan sa akdang iyong nabasa, ibigay ang iyong hinuha tungkol sa kaugalian at kalagayang panlipunan na makikita dito. Magaling! Tara, atin nang simulan ang pag-aaral ng kwentong bayan. Alam mo ba na ang kwentong bayan ay salaysay na likhang isip lamang? Lumaganap at nagpasalin-salin ang mga ito sa iba't ibang henerasyon sa pamamagitan ng pasalindila o paraan ng pagkukwentong pasalita. Isa sa mahalagang elemento ng kwentong bayan ang tauhan. Sila
ang gumaganap na mahalagang karakter. Tayo na at alamin ang dalawang uri ng tauhan. Una, ang tauhang lapad o flat character na hindi nagbabago ang katauhan mula sa simula hanggang sa magwakas ang kwento. Pangalawa, ang tauhang bilog o round character. Ito naman na nagbabago ang katauhan mula sa simula hanggang sa wakas ng kwento. Nauuri rin ang tauhan sa katangiang protagonista at antagonista. Ang protagonista ang pangunahing tauhan sa isang akda. Sa kanya, nakasentro ang mga pangyayari. Antagonista naman ang lumilikha ng hakbang upang hindi magtagumpay ang pangunahing tauhan. Ngayon, batid mo na kung ano ang kwentong bayan at dalawang uri ng tauhan. Kung may katanungan ay huwag mag-alangan. Magtanong lamang sa guro, tiyak na tutulungan. Ang ating magulang, kapatid at kaibigan ay tiyak na tutulong din kung may katanungan. Handa ka na ba sa susunod na ating gagawin? Magaling, hinahangaan kita. Maaari mo nang sagutin ang mga katanungan na aking babanggitin. Mamaya, matapos kong basahin ang kwento. Alam kong ikaw ay nananabik nang marinig ang kwento. Sabay-sabay nating basahin ang kwento na pinamagatang Ang Munting Ibon. Buklatin ang inyong learning activity sheet 1 sa pahina 3. Ang Munting Ibon. Isang kwentong bayan ng Maranao ni Kate Newsfed PH. Sa isang malayong lugar, may mag-asawa na nakatira sa Agamanyog. Ang mag-asawang ito ay sina Lokes Ababay at Lokes Amama. Ang dalawang mag-asawa ay namumuhay sa paraang pangangaso. Isang araw, nakakuha si Lokes Amama ng isang malaking usa. Samantala, si Lokes Ababay naman ay nakakuha ng maliit na ibon. Nung kagabihan, kumain ng masarap na usa si Lokes Amama. Ngunit hindi man lang nito binigyan ng parte ang kanyang asawa. Isang gabi na naginip si Lokes Ababay na inalagaan niya ng mabuti ang ibon at siya ay binigyan ng gantimpala. Kaya pagkagising niya, simula nito ang pag-aalaga sa ibon. Pagkatapos nito, nangitlog ng diamante ang kanyang alaga. Dahil sa mga pangyayari, nagpasya si Lokes Ababay na hiwalayan na ang asawa dahil sa kanyang masamang ugali. Umalis si Babay kasama ang kanyang ibon. Simula noon, naging maganda na ang buhay ni Lokes Ababay. Nagplano ang babae na makikipagbalikan sa asawa para maranasan din niya ang kanyang marangyang buhay. Subalit, napaghandaan na ni Lokes Ababay ang mangyayari at hindi na siya makakapayag sa gustong mangyari ng asawa. Nagustuhan mo ba ang kwentong bayang pinamagatang Ang Munting Ibon? Dahil ito'y iyong lubos na naunawaan, kaya naman
ating nang sasagutan ang mga katanungan na batay sa ating binasang kwentong bayan. Paalala na ang kasagutan ay isusulat sa kwaderno. Inyo nang pakinggan ang lahat ng katanungan. Narito na ang mga katanungan. Una, mula sa iyong nabasang kwentong bayang pinamagatang Ang Munting Ibon, ano ang iyong hinuha hinggil sa kaugaliang ipinakita ng mag-asawa sa isa't isa? Makatuwiran o tama ba ang ipinakita nilang ugali? Kung sa tingin mo'y tama, ipaliwanag kung bakit. Kung hindi naman, ipaliwanag kung bakit hindi tama. Pangalawa, ibigay ang iyong hinuha hinggil sa kalagayang panlipunan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan na iyong binasa batay sa pangyayari at usapan sa akda. Ano ang pangunahing hanap buhay ng mag-asawa? Magbigay ng linya mula sa kwentong bayan na magpapatunay sa iyong kasagutan. Tapos na ba ang pagsasagot? Magaling! Kahanga-hanga ang inyong mga kasagutan. Ngayon naman, tayo ay dadako sa ating gawain. Kaya, ang Learning Activity Sheet 1 at kwaderno ay muling gagamitin. Excited na ba ang lahat? Nais ko na inyong basahin ang kwentong bayan ng Maranao na pinamagatang Naging Sultan si Pilandok ni Jonah Leng sa inyong mga Learning Activity Sheet 1 sa ika-4 na pahina. Nagustuhan ba ninyo ang kwentong bayan na inyong binasa? Naintindihan ba ng lahat? Magaling! Ngayon naman ay inyong sasagutan ang inihandang gawain upang mas lalo pang mapalawak ang inyong kaalaman. Gawain. Batay sa inyong binasa na kwentong bayan, ibigay ang iyong hinuha sa mga sumusunod. Una, sino-sino ang mga tauhan sa kwentong binasa? Pangalawa, ano-anong kaugalian meron ang sultan? Pangatlo, sino ang tumulong kay Pilandok? Pang-apat, naging sultan ba si Pilandok? Panglima, ano ang aral na iyong natutunan? Tapos na ba magsagot ang lahat? Magaling! At dito na nagwawakas ang ating pagtalakay sa ating aralin tungkol sa kwentong bayan. At muli, kayo'y aking binabati sa inyong aktibong pakikinig at pagsagot sa lahat ng katanungan. Natapos na naman natin ang isang aralin mula sa quarter 1 ng ating asignatura. Ngayon ay naniniwala ako na kaya niyong gamitin ang inyong natutunan mula sa ating aralin. Muli, ito ang inyong masayahing gurong podcaster na si Ginang Lydian na nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan. Ang tunay na karangalan ay nag-uumpisa sa paggalang sa mga magulang. Maraming salamat sa inyong taimtim na pakikinig sa araw na ito. Mag-iingat kayong lahat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hanggang sa muli, paalam!